Hello, offloader sa Pinas Market. Welcome back to my channel. Thank you very much. So, we'll have a review na naman nitong Pinas Top Gainers ngayong umaga sa Philippine Stock Market. So, sa mga bagong mga viewers dyan, kung napanood mo to, panoorin nyo yung video natin. Yung mga subscribe naman dyan, pakipindot niyan, no? Tapos yan, para naman lumago yung channel natin, para ganado tayo gumawa ng mga video. So, let's start. Umpisa tayo. Ito yung mga top gainers ngayon, So, ang Philippine stock market is up siya ng 0.43%, 6,089. So, financial services, industrial, mining ang nagkulay, tawag nito, verde, green. So, yan sila yung most active na up, most active na down. Yan, basahin nyo lang yan sa inyong mga screen. Tapos, ito yung mga advance. Medyo lang ako dito sa mga advance kasi minsan ay naiipit tayo. Yan, si Home, gumalaw. ipit na tayo dito kay Home. Wala talaga. So, EXLM, up din siya, Decliners, ito yung mga decliners dyan. Si Keeper, Welcon, yan ang yung So, punta na tayo sa ating first. So, burahin natin ito ibang mga para hindi kayo maguluhan sa ating chart. So, dati kasi dito natin siya na pictures dito sa baba na yan, yung point na yan, na ganun yung gagawin niya. So, burahin mo natin para maintindihan nyo ng maayos yung natin. So, si Metrobank ay gumawa siya ng kabuuhang plug. Ito yung niya, bull plug yan Itong poste, tapos may top line tayo din resistant, tapos may bottom line tayo na support, saka long term na pananaw, So, noong bago magkagulo, akala ko na tuloy-tuloy na yung niya nito, nagkagulo, kaya bumagsak, So, tingnan natin sa malapitan. So, bawat kandila po natin dito ay nasa 1-day time frame lang tayo. Mahina naman yung So, hindi lang tayo titingin sa mga lower time frame. Hindi naman to US of America na stock, So, ang natin nung nakaraan na kailangan ng i-break tong 68 na yan, itong pula, yung pusya, spill pusya, ayun, kung napanood mo yun. Tapos, mayroon tayong isang resistant din dito. Tapos, mayroong mga gap up diyan na hulog. So, ang ko dito, na pag, dahil na-break ni yan, MBT, Metrobank, titirahin niya to dito, tapos, dahil may resistant nga diyan, baka mag-pull back konti, tapos, babalik akyat, diretso rin, kasi hina dito, may mga gap up Yan gap up yan, gap up dito. So, mahina So, pwedeng dumiretso siya diyan or pwedeng ding mag-pull back ulit tapos bako angat, So, balik sa trend line niya. So, pagdating diyan sa trend line, mayroong pag-asa naman na pwedeng bumaba kasi may resistant nga diyan pagdating dito, mga portion na yan dito, pagdating diyan bumaba yung presyo, pagdating diyan bumaba ang presyo, pagdating dito bumaba ang presyo. So baka pagdating naman natin diyan bababa ulit siya ulit or pwede ding mag-breakout siya diyan. So pwedeng gumanyan siya tapos pwedeng gumanyan mag-breakout kasi matagal na rin tawag nito. So, titingnan natin. So, nakapasok tayo dito sa 74.91 dahil hinabol natin yung dividends at may natanggap tayong dividends na 12,000. Panoorin nyo lang yung yan 12,000 tanggap tayo. So, pakiramdaman natin to kung tuloy-tuloy yung medyo humuhupa na yung tension dito sa Middle East ay gaganda ulit ang Philippine stock market natin. So, dito nagpo-form siya ng V or W, pwede din W, ganon, yung pinaform niya. So, yan, ganyan. So, ganyan. So, may talaga W yung pinaform. So, may tendency talaga na balikan tong
top na trend line na so mahit yung 76. Kung nakapasok ka ngayon dito, congrats, kikita ka ng 13% sa puhunan mo. So kung may 1,000 ka na nabili, 1,000 pesos, kikita ka ng 130 pesos. Kung may 10,000 ka, kikita ka ng 10,000. Kung palaki ng palaki yung kapital mo, yan. So yung savings mo dito kay Metrobank, bakit hindi mo hatiin? Gawin mong 50% na ipon para pang emergency. Tapos ang 50% invest mo dito, bilhin mo si Metrobank mismo para kumita yun naman yung pera mo. Ipon din naman yan, di ba? Yung kung dito ka kasi Metrobank lang din eh. So, huwag kang matakot dito mag-invest kasi legal naman to, hindi to scam. So, mga baguhan pa dyan, ano? So, yan si Metrobank. Next is Meralco. So, si Meralco, ang ano natin dito, last nating vlog dito, ganyan, ganyan, ganyan. So, saan ba tayo sa Metrobank dito? Yan. Nasa taas na tayo, no? So, ganyan. So Meralco, dito yung ano natin na ganyan-ganyan siya. So, dito siya gumagano'n, pero up, ganun pa rin yung ano, no? So, parang ito, naging ganyan lang siya. So, ganyan yung nangyari. So, tuloy na natin yan para bago na naman na, ano, yung saan tayo mag-umpisa, no? So, kita niyo naman. So, si Meralco, gumawa siya ng trend line na channel pag ganyan. So, nakadraw lang yung ano niyan. Connect mo lang yung point na yan sa point na to. Or pwede ganyan. Depende na yan sa'yo kung anong pananaw mo eh. Pero basta lang kasi pag nag-draw ka ng line, kasi kung wala pa yan, burahin natin yan. Para makita natin. Pag ganyan kasi, parang hirap tingnan kung ano bang ginawa niyang direction, ano. So, kung mag-draw ka ng line, sabihin mo dito, wala namang perfectong ano pananaw na ganyan yung trend line eh. Gusto mo ganyan lang, ganyan. So, tapos kupiyahin mo yan, yan. Di nakabuo ka ng channel, di ba? So, dito siya dati naglagi sa bottom na to. So, tinira naman niya, umakyat siya doon sa taas. So, nakapisto ka diyan. So, 9. Hindi lang tayo nakasabay sa ano dito kasi naipit tayo sa ano nandun kay Metrobank yung pambili sana natin dito kasi ito 9 at 25 yung X24. Si Metrobank kasi ang X dito is Marks 5. So ito sana yung ano ko na after nito bago bibilhin ko si Meralco kaso hindi tayo sinuwerte talagang nag-drop yung Metrobank so hindi natin siya nabili. So anyway, highway. So yan si Metrobank, Meralco, dito naman siya sa top natin, malapit. So pwedeng pagdating diyan dahil may resistant nga katulad ni Metrobank na dito bumabalik ang presyo. So pwede ding bumalik yung presyo diyan bago siya akyat So pwede ding gumano na yan. Pwede ding dito, maraming maraming posibilidad. So kaya ang talaga dito sa Philippine stock is medyo long term mo siya. So 6 months, 1 year. Kung yung trader ka naman, walang day trader dito sa Pinas, mahirap kasi maliit lang volumes eh. Ang increase kasi 3%. Sa mga day trader doon lang yan sa sa US of America na mga stock sa Nasdaq, New York stock. So dito swing trader ka lang, yung kumikita ka na, binta mo, bili ulit pagbaba. Katulad nito, yan, kumita ka ng 8%, pwede na, ibinta mo yan, di ba? Tapos, pag bumaba siya, bilhin mo ulit. Ganun lang yun. Pero kung long term ka naman, hayaan mo lang mga 3 months, 6 months, ganun. So, kung wala kang ganong oras, magtingin-tingin. So, target price natin kay video is 720, 622 naman. Ang target nila kay Metrobank. Tawag nito Meralco. Si Metrobank pala, ang target nito is 81 to 90 na kay video. Nag-increase. Si Call 95. Metro is 89. So, yan. Next is China Bank. Bangko din to. Kung may ipon ka dito kay Bangko, China Bank, bakit hindi mo bilhin? Bakit hinayaan mo lang dyan matulog yung yung presyohan mo. Yan ang mga, isipin mo sa Bird, 582% ang increase, gabi.
Ganun sa ano, pero minsan naiipit ka diyan eh. Kasi umaandar yung ano mo diyan, yung tawag nito. Naging greedy ka dito eh. Miss kumita ka na ng 100%, ayaw mo pa, yun, nabot ng ano. Pero ito, maganda. So, ganun sa US eh. Kung marami kang pera sa US, kikita ka. Pero mahirap na ano ako dyan, ipit ako dyan, talo palagi. Hindi maganda yung setup natin sa ano, day trading. So, balik tayo kay China Bank. So, si China Bank, ang ano natin na dito, akyat siya diyan, or PD, bumaba, akyat. So, ginawa yung ganyan. Ito yung pinili niya, bumaba siya, ano, saka siya umakyat. So, burahin natin to para maano natin yung tandaan kung saan tayo huling so, si China Bank, kailangan niya i-break tong, yan, siya, burahin mo natin. Merong resistant dito si China Bank, ito isa, yan. Tapos sa taas, ito lang muna ang gamitin natin, yan. Ito, hayaan mo lang yan, meron naman dito. So, malapit lang kasi, so hayaan na lang. So si China Bank, baka kailangan niya i-break tong 65 na yan. Pag na-break niya yan, pwedeng ganon bago siya angat sa taas, ano, ganyan. So, ginawa naman nito ni China Bank is gumawa siya ng isang tawag nito. So, ganyan lang mag-form ng ano, ng form ng top resistant. So, ito, dito natin lagay siya diyan. Tapos gumawa siya ng poste dito. Ayan, poste. Ayan, poste na yan. So, yan yung plug pa rin yung ginawa niya. So, target price natin dito, tanggalin ating kopyahin lang muna natin to. Kadalasan pag ganyan yung ano target price, ganyan siya. So nasa 84 yung target price natin or 80. So target price ng mga ano, so wala tayong nakuhang, bakit meron akong nakuha nito hindi ko lang na ano. So wala tayong nakuhang ano, hindi na save yata. So tingnan natin si TradingView, minsan meron si TradingView. Target price is 104. So, yun, 104. Napakataas, ano? Yung sa atin lang is 84 lang nga Sa kanya, doon sa taas, 104. So, yung mga itong broker natin, halos magkaparehas lang din yan sila na presyo. So, sa ngayon, yan lang muna ang target price natin. Pwede naman 104 yan Pwede ganito. Iusog mo yan. Diyan, malapit na, di ba? So, pero, conservative, ano lang muna, para hindi tayo masyadong diyan lang muna tayo na target price 80 lang muna target price natin kay China Bank. So long term paakyat naman dito, ito lang nagbaba siya dito, binalikan yung pandemic time. Hindi pala pandemic 24, dito pala yung pandemic time, ano. So pandemic time dito, ano. So kung long term ka ano talaga ni 5 years mo, so yung 5 pira mo is tumubo ng 300%. Samantalang yung 5 years mo, ilagay mo sa impito. Although, kumikita naman, pero magkano lang kikitain? 7% times 5, 35% lang. Sa stock is mas malaki ang kikitain. Ano. Long term mo lang talaga. Yung mga pira na medyo surplus, hindi mo kailangan. So, yung ipon mo dito, hatiin mo siya. 50% savings, 50% ibili mo kay China Bank. Kung China Bank ang bangko mong pinag-ipunan mo ng pera. Diba? Kung Metrobank naman, kung BDO naman, Philippine National Bank naman, ang daming bangko pala yung binabanggit ko. Maraming bangko sa Pilipinas na nasa public na pwede mong, imbis na mag-ipon ka lang dyan, pabilhin mo yan sila. Yan sila, 10 yata yan, more than 10 yan. So next, FGen. So si FGen, ang last nating dito, naakyat siya pero bumaba siya So, burahin lang muna natin to. Ayan. Kasi si FJ nasa siya loob ng channel Dito lang siya nagkonso. Ayan. So, baka ito si FJ, gumawa siya ng higher high, higher low, higher high. Pagdating diyan, bumaba siya So, ganyan yung ginawa niya So, si FGen, kung lapitan natin, nasa loob ng tapos kailangan niyang i-break yung
Ito, yung resistant na yan, diyan, no? Dito. Yan. Dahil siguro sa mga pangyayari, may issue mga lupis, di ba, na ano. So, gumawa siya ng ano ganyan, higher high, higher low. So, gagawa ulit ng higher high, then higher low, then higher high, ganon siguro. So, diyan lang una yung ano natin kay Fgen. So, dito. So, ano yung baguhin natin para maano natin kung saan tayo nag-umpisa. So, diyan. So, baka maganyan, ganyan, ganyan. So, yan lang muna si Fgen, ang ano natin, ano. So, kailangan na-break yung 18.38 para kung balikan man niya to, may kikitain ka rin dito. Kung, yan, 17%. So, target price natin is, sa mga galing sa ating mga broker, is 17 at saka 12 naman, ano. Yan. So, hindi na natin tingnan si TradingView kasi meron naman tayo. Tapos magkano lang yan. Next is Synergy Grid and Development. So, last nating review is dito, angat siya dyan. So, medyo mabagal ang galaw, ano. So, nasa taas pa naman siya, pero mabagal ang galaw niya. So, ang trade naman niya ginawa is paakyat eh. So, gumawa siya dito ng higher high, higher low, higher high, tapos higher low. So, higher high ulit, baka mag-higher low, tapos baka ganun sa taas, ano. So, yan yung ano natin, pananaw. So, iusog natin to. Yan yung last nating, para may tandaan tayo saan yung last nating ni-review siya ng anong araw. So, target price naman itong si Grid, wala tayong target price eh. Nakuha, hindi natin nakuha ang... Pero ito yung ano natin dati, 28 o 30 ang target price natin, ano. Si TradingView, tingnan natin kung meron ba siya. So, meron siya 28.50. So, yan din siya. 30, nasa 30. So, malapit, ano. Yan yung target price. So, namigay siya ng 0.347 noong 14 yung X. So, ibibigay niya ngayong 4th of May ng 2026. So, yan si Synergy. So, kung ma-hit naman niyang papasok ka dito, hit niyang target is 30% ang tubo ng pera mo. Last but not the least, si URC. So, last nating pictures kay URC, dito, nabababa, ganyan, bago akyat. Dito din. Ito yata yung last natin na pwedeng buwa. So, orahin mo natin, ano. So, na bababa si URC, ang ano natin. So, bumaba talaga siya eh. So, ano muna natin. So, si URC, sa long term, gumawa siya ng channel na pababa. So, pababa yung ano niya eh. Pababa ng pababa eh. Yung presyo niya eh. So, maaari talaga na baka babalik muna yan diyan sa ano. Sa bottom line. Or pwede din mag-hold tong support natin kung malakas to, ano. Yan, may support tayo diyan. So, nag-hold nga, oh, yun. Nag-hold yung support natin dito. Tapos, kailangan niyang i-break tong pula na yan. Yan. Kailangan niya i-break yung 62 para makaakyat siya sa taas, ano. So, pwede din i-break niya yan. May resistance din tayo dito. Ito. Meron tayong resistant. Yan. Dito. Yan. So, napakalaging bagay itong indicator na mabawasan yung hirap maghanap ng ano eh. So, diyan. Tapos, meron din tayong resistant dito. Yan. Meron ditong resistant. Maraming resistant. So, ganoon naman talaga yung stock eh. So, ang mangyayari diyan is gaganito ang gagawin niya. Feeling kung aangat siya diyan. Angat muna, tapos pull back, tapos angat, pull back, angat, pull back, tapos angat. So, diyan lang muna tayo sa trend line niya, ano, mag-target price. So, kung dito, kung tuloy-tuloy yung angat niya, is 24% ang kikitain mo. So, target price naman natin dito is long term is 102, 95, 106, yun yung mga target price. So, dito sa taas, ano. So, kung ma-hit yung target price naman, from now on,
is almost 60% ang kikitain ng pera mo kay URC. So, nasa inyo na yan. Paalala lang po, huli natin nasabi, hindi po ako financial advisor. Kung napanood mo to, ako po isang vlog lang tayo. Huwag kalimutan, mag-subscribe naman sa ating channel. Kung nagtitrade ka naman sa ay wala yan. So, nagtitrade ka naman sa US market, meron din tayong Doodle Goes to US market na channel yan. Hanapin niyo yan. Meron tayong mga videos diyan. May mga videos tayo na na-hit na yung mga target price natin. Meron tayong mga lumilipad yan sila. So, yan lang po tayo. Hanggang dito lang po. Papasok na naman tayo ulit sa ating araw-araw na trabaho. Maraming salamat mga ka-OFW, mga ka-Offloador. Adios mi amigos, mi amigas. Babu.